Mga idol, baka naman pwedeng humingi ng like and subscribe. Maraming salamat po! Sakit ang kanyang nararamdaman habang hinihila pababa ang kanyang katawan. Sobrang galit at kawalan ng magawa, napasigaw siya at sinumpa ang nilalang na nasa harapan niya. Sa kabilang banda, makikita ang isang nilalang na tahimik na nakaupo sa trono, napapaligiran ng mga kadena at mga bungo, tila matagal nang naghihintay. Biglang bumukas ang kanyang mga mata, malamig at puno ng intensyon. Sa isang iglap, nagbago ang paligid na kanyang kinaroroonan. Pagmulat niya, may nasalayan siyang eksenang pamilyar sa kanyang paningin. Doon niya napagtanto na ito ang huling boss scene ng larong minsan niyang Nil Arrow. Habang tinititigan niya ang nilalang sa harapan niya, unti-unti niyang naalala kung sino talaga ang demon boss na ito. Sa isang iglap, bumukas ang kanyang mata at napatigil siya sa sobrang gulat. Siya nga ito, ang mismong Demon Lord na minsang kinatatakutan sa laro. Nakatayo sa harapan niya ang Demon Lord Qingling, Bai Qingling. Sa sandaling yon, hindi na siya makapaniwala sa sariling sitwasyon. Hindi lang siya napunta sa mundo ng laro, kundi siya mismo ang naging pinakamalupit na kontrabida. Isa itong karakter na kilalang malupit at walang awa, at higit pa roon, may hawak siyang 3 magagandang disipulo. Habang nagpapatuloy ang alaala, naalala niya kung paano niloko ng Demon Lord ang kanyang sariling master at pinuksa ang kanyang angkan. Hindi pa roon natapos, binalak pa niyang itapon ang kanyang master sa isang pugon ng alchemy upang gawing elixir. Habang nakangiti ang Demon Lord sa harapan niya, malinaw na malinaw sa kanya ngayon kung gaano kasuklam at mapanganib ang katauhan na kanyang kinapapasukan. Habang bumabagsak siya sa kailaliman, malinaw sa isip niya ang lahat ng kasalanang nagawa ng Demon Lord Qingling. Para maitago ang pagpatay sa kanyang sariling master, gumamit siya ng mga ipinagbabawal na mahika at pinuksa ang buong sekta. Walang iniwan kundi ang isang batang junior martial sister, habang siya naman ay naging takas na hinahabol ng lahat. Sa huling yugto ng laro, ginamit niya ang pagkakakilanlan ng master ng Yuluo Temple ng Kangming Sect upang makipaglaban hanggang kamatayan sa pinakamalakas na tao ng Righteous Path na si Mu Xinlan. Bagamat gumugol siya ng 1,000 taon sa cultivation at nagbayad ng napakalaking kapalit, bahagya lamang siyang nakatakas pabalik sa Kangming Sect. Ito na ang eksenang malapit sa katapusan ng kwento sa laro. Ngunit ngayon, ang dating makapangyarihang Demon Lord na nasa antas ng immortalization ay bumagsak sa isang miserableng kalagayan. At mas malinaw pa sa alaala niya, sa puntong ito sa orihinal na laro, si Bai Qingling ay nakatakdang mamatay. Nilason siya ng mismong ikatlong disipulong pinakatinatayaan niya. Tahimikan ng loob ng silid, may kumalabog na tunog mula sa pintuan. May isang dalaga ang maingat na lumapit at tinanong kung nasa loob pa ang kanyang Panginoon. Ilang sandali pa, pumasok siya habang may hawak na maliit na bote. Sinabi niyang oras na para uminom ng gamot. Sa sandaling yun, agad niyang naramdaman ang presensya nito, siya nga ang ikatlong disipulo. Tumakbo sa isip niya ang alaala ng mangyayari sa susunod. Ito ang dalagang may hawak ng lason. Isa pang disipulo ang sumunod at diretsahang nag-utos na patayin siya, dahil yun na raw ang tanging paraan para matapos ang lahat. Habang hawak nila ang bote ng gamot at patuloy siyang nilalapitan, malinaw na malinaw sa kanya ang katotohanan. Kapag nainom niya ang gamot na yun, dito matatapos ang buhay ni Bai Qingling. Tahimik siyang nanood habang papalapit ang dalaga, at sa isang iglap, malinaw sa kanya ang eksenang ito, eksaktong tulad sa orihinal na laro. Nandoon siya, si Sen Zinger, ang ikatlong disipulo na may hawak ng gamot. Sa titig pa lang nito, alam na niyang may mali. Ito ang sandaling ginamit ni Sen Zinger ang pagkakataon sa pag-aabot ng gamot upang ailasan siya, ayon sa plano ng pangunahing bida na si Xiao Chen. Habang nakaupo siya sa trono at pinagmamasdan ang sitwasyon, nagpakatatag siya sa loob-loob. Siya na ngayon si Bai Qingling, at ang Demon Lord Bai Qingling ay wala nang iba kundi siya mismo. Hindi pa siya handang mamatay, at lalong ayaw niyang payagan si Xiao Chen na makinabang sa kanyang mga disipulo. Sa sandaling yun, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang kakaibang mensahe. Isang sistema ang nag-activate at ipinahayag na siya ay nabind na sa Great Love System. Agad siyang napakunot noo sa narinig.
Isang bagong misyon ang ibinigay, gamitin ang tinatawag na Great Love upang impluwensyahan si Sen Zinger, burahin ang kanyang galit, at gawing lubos na tapat sa kanya. Sa gulat at pagkainis, hindi niya maiwasang mag-isip kung paano naging ganito ang sistema. Isa siyang Demon Lord na kilala sa kalupitan, ngunit ngayon, ganitong uri ng kapangyarihan ang ibinigay sa kanya. Isip niya, parang isang napakalupit na biro. Kahit pakaraniwan ang mga system sa mga transmigrator, ito ang pinakakatawa-tawang uri na pwedeng ibigay sa isang demonyo. Dito siya napatahimik. Unti-unting nagbago ang tingin niya. Sa orihinal na laro, malinaw na malinaw sa kanya kung paano umusad ang kwento. Ang goodwill ni Sen Zinger ay nagsimula lamang. Matapos siyang mamatay. Sandaling yun, nakita niya ang anyo ng ikatlong disipula. Si Sen Zinger, nakasuot ng mapusyaw na damit, hawak ang isang bote, mahinhinang tindig at tila walang kaalam-alam sa kapahamakan na dala niya. Siya ang parehong disipula na sa orihinal na kwento ay tahimik na naglason sa Demon Lord hanggang sa mamatay ito. Biglang gumalaw ang kanyang kamay, mabilis at walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, winasiwas niya ang enerhiya sa paligid. Tumilapon si Sen Zinger, napaatras habang napasigaw sa gulat, nalaglag ang hawak na bote at nagkalat ang mga debris sa hangin. Sa loob ng madilim at wasak na Demon Hall, tahimik na nakaupo si Demon Lord Bai Qingling sa kanyang trono. Daang humakbang papasok ang kanyang ikatlong alagad na si Sen Zinger. Kita sa kilos nito ang pag-aalinlangan at takot, ngunit may bahid din ng emosyon na hindi niya maintindihan. Sa halip na ang mabagsik at malamig na tinig na inaasahan niya, isang mahinahon at tila may init na boses ang narinig niya mula sa kanyang master. Walang dapat ikatakot. Lumapit ka, Zinger. Buhad si Zinger at nagbigay galang, kahit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Sa kanyang isip, sariwa pa rin ang alaala. Sa orihinal na takbo ng kwento, si Bai Qingling ay mahina na sa puntong ito at tiyak na mamamatay sa lalong madaling panahon, lalason ng sarili niyang pinakapinagkakatiwalaang alagad. Ang bulwagan habang nakaluhod si Sen Zinger sa malamig na sahig, maingat na inyaangat ang bote ng pil na inalay niya sa kanyang guro. Ipinahayag niya na ang spiritual herb garden na siya ang may pananagutan ay muling nakapag-produce ng isang batch ng daang taong gulang na mga halamang gamot, at ngayon ay ipinipresente niya ang 9 Transformation Magic Pill na matagal nang hinihingi ng kanyang master. Napatingin si Bai Qingling sa bote at bahagyang kumunat ang noo. Masyado raw itong mabilis. Tinanong niya kung sigurado ba si Zinger na maayos ang pagkakapino ng pill. Bagaman sinabing 7th grade lamang ito, napansin niya ang kakaiba, isang siyam na kulay na liwanag ang kumikislap malapit sa bunganga ng bote. Hindi yun normal. Paano raw nagawang makapagpino ng 9th grade pill ng blood refining hall? Kinabahan si Sen Zinger. Pilit niyang ipinaliwanag na yun ay deal lamang sa mga supplementary ingredients na idinagdag niya. Ngunit lalong tumalim ang titig ng kanyang master at diretsahang tinanong kung sinadya niya ba ito o aksidente lamang. Nanlamig si Zinger. Nanginginig ang boses niyang nagmakaawa, sinasabing kahit dinagdagan lang niya ng pantulong na sangkap ang pill, taglay pa rin ito ang buong epekto ng isang orihinal na 9th grade pill. Yumuko siya ng mas mababa, halos dam-ay kitang noo sa sahig, at buong tapang na isinumpang handa siyang tumanggap ng matinding parusa sakaling may anumang kakulangan sa bisa ang inialay niyang pill. Tahimik na minamasdan ni Bai Qingling ang reaksyon ni Sen Zinger. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, ang labis na pananabik ng kanyang disipulo na ipainom agad ang pill ay tila isang pagmamadali sa kamatayan ng kanyang sariling master. Ngunit alam din niya na ang isang taong nasa pinakaabalang kalagayan ay kadalasang siyang pinakamahina. Kailangang sapat ang paghahanda upang gumana ng lubos ang tinatawag na Great Love, upang tuluyang tumagos ito hanggang sa kaluluwa. Dahan-daang bamalat ang lilang enerhiya sa bote habang kinukuha ni Bai Qingling ang pill. Kumilos ang kanyang kamay at napunta ang enerhiya sa kanyang palad, tanda ng matinding kapangyarihan na nilalaman nito. Kinabahan si Sen Zinger at nagtanong kung iinumin na ba agad yun ng kanyang master. Sa sandaling yun, tumalikod si Bai Qingling, waring walang balak sumagot. Agad siyang tinawag ng dalaga, puno ng pag-aalala. Tumigil si Bai Qingling at lumingon,
May bakas ng malamig na ngiti sa kanyang mga mata. Natigilan si Sen Zinger. Bahagyang napabuka ang kanyang bibig bago marahang magsalita. Kung sakaling hindi pa nasisiyahan ang kanyang master, handa niyang ibalik ang pil sa pugon at muling pinuhin ito, kahit pa mga hulugan iyon ng dagdag na parusa sa kanya. Na hinawakan ng master ang mukha ni Zinger habang malamig ang kanyang titig. Zinger, bakit mo ako labis na kinamumuhian? Mahinahon ngunit puno ng panganib ang kanyang boses. Lumapit pa siya at mariing sinabi, hanggang sa punto na gusto mo akong patayin agad. Napanginig si Zinger, namutla ang mukha at hindi makasagot. Tumalikod ang master at nagwikang, sumama ka. Luha ang sumigaw si Zinger, Master. Hindi ba ninyo ako pinagtitiwalaan? Ngunit malamig lang ang sagot, makisabay ka. Wala nang tanong. Sa harap ng madilim na bulwagan, tahimik na yumuko si Zinger at mahina siyang sumagot, opo. Sinundan niya ang master paakyat sa mahabang hagdan, habang ang master ay nanatiling seryoso at hindi man lang lumingon, iniwan si Zinger na puno ng takot at pagdududa sa kanyang puso. Habang naglalakad sila pababa sa madilim na pasilyo, bahagyang ngumisi ang master. Tulad ng inaasahan. Wala pa rin siyang tapang o paninindigan para suwayin ako. Sa isip niya, malinaw ang plano. Mas mabuti magagamit ko ito sa aking pabor. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking pader na may nakatatak na Blood Storage Basement Level. Kurap si Zinger, nanginginig pa ang boses. Master. Ang mga ito ay. Sa halip na sumagot, tumingin ang master pataas sa pader ng mga buto, seryoso, walang bakas ng takot. Dito ininom ni Bai Qingling ang makamandag na elixir. At dito rin ginawa ng orihinal na bida, si Xiao Chen, ang huling pag-atake niya. Humigpit ang ekspresyon niya. Sa laro, parang payapa lang ito. Pero sa totoong buhay, mas malupit pala kapag nasaksihan mismo. Lumapit siya sa mga kalansay at idinagdag, ang lahat ng ito ay mula sa Cyclops clan na nakatira sa Great Shiwan Mountain ng Nanjiang. Pinagpatuloy ng master ang mabigat na kwento, minsan akong nalinlang ng kanilang pinuno. Si Tuoba Changyu. Dumaan ako sa sukdulang pagpapahirap. Sa puntong mas mabuti pa ang mamatay kaysa maranasan yun. Na nagsalita si Zinger habang mahigpit na magkadikit ang kanyang mga kamay. Master. Siya. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan at awa. Sa isip niya, malinaw ang nangyari noon, hindi lang ang master ang nagtangka agawin ang kapangyarihan, pati ang Cyclops clan ay nagplano rin laban sa kanya. Hindi ito ang nais kong ipakita sa iyo. Lumapit siya sa napakalaking pintuan na yari sa mga kalansay at dahan-daang itinulak ito. Unti-unting bamuka ang pinto, at isang nakakasilaw na liwanag ang bumuhos mula sa loob. Magkasunod silang pumasok, iniwan sa likuran ang pader ng mga buto. Sa loob, bumungad sa kanila ang isang malawak na bulwagan, isang dambana na napapalibutan ng mga pulang palutang-lutang na orbs at isang mahiwagang anyo sa gitna. Tahimik na tumigil si Zinger sa likod ng master, dama ang bigat at panganib ng lugar. Napatitig si Zinger sa mga pulang palutang-lutang na bilog habang unti-unting naiintindihan ang kanyang nakikita. Ang mga ito ay Shadow Demon Pearls. Hindi niya napigil ang takpan ng bibig sa gulat. Ipinaliwanag sa kanya na ang mga perlas na ito ay kayang bantayan ang bawat galaw ng isang tao at agad magbigay ng impormasyon sa may-ari kung nanaisin nito. Ang mas masakit pa, ang mga Shadow Demon Pearls na nasa kanyang silid ay mismong nilikha ng master, at mula nang maging alagad siya, palagi na siyang minamasdan. Lumapit ang nakatatandang disipulo at marahang hinawakan ang buhok ni Zinger. Sa mababang tinig, sinabi niya ang katotohanan. Hindi tayo mga disipulo. Mga kasangkapan lang tayo na may tali. Nanlaki ang mga mata ni Zinger. Mga bagay na maaari niyang galawin kung kailan niya gustuhin. Sa alaala niya, pinayuhan siyang magkunwaring walang alam tungkol sa mga perlas na ito, ngunit ngayon, bakit niya ito mismo ipinapakita sa akin? Tanong niya sa sarili. Biglang nagsalita ang master, malamig at matalim ang titig. Zinger, itaas mo ang ulo mo at tumingin kang mabuti.
Napalunok si Zinger, ngunit sinunod niya ang utos. Mahina niyang sagot, "Opo, Master." Nang kumikislap na liwanag, muling umikot ang mga Shadow Demon Pearls, tila binubuksan ng isang matagal nang nakabaong alaala. Biglang nagbago ang paligid, isang eksenang puno ng takot ang lumitaw. Isang dalagita ang umiiyak, nanginginig habang napapaligiran ng dalawang lalaking may hawak na espada. Sa halip na awa, pagkainis ang makikita sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, ang pag-iyak ng bata ay isang istorbo lamang. Sa isang iglap, sumigaw ang isa at inangat ang espada, handang patahimikin ang bata sa marahas na paraan. Ngunit bago pa bumagsak ang talam, isang pulang hiwa ng liwanag ang biglang sumilay sa hangin. Sa gitna ng alikabok at dugo, isang figurang may mahabang buhok at nag-aalab na pulang mga mata ang dumaan na parang anino. Isang kilos lang, at ang dalawang armadong lalaki ay tinapos sa isang atake. Bumagsak ang kanilang mga katawan habang nanatiling nakatayo ang misteryosong lalaki sa gitna ng dilim. Sa harap niya, ang bata ay napaupo sa lupa, nanginginig at umiiyak pa rin. Dahan-dahan siyang tumingin paitaas, puno ng takot at pagkalito, at marahang nagtanong kung sino ang tumulong sa kanya. Tahimik na sumagot ang lalaki, malinaw ang pangalan niyang binitiwan, Bai Qingling. Pang umiiyak pa ang batang si Zinger, gumapang siya papalapit kay Qingling at nakiusap, "Ikaw ba ay isang Diyos? Tulungan mo po sina mama at papa." Pakiusap. Nanginginig ang kanyang tinig, puno ng desperasyon at takot. Pero sa halip na iangat ang sarili, mahinaong yumuko si Qingling at sumagot sa isang malamig ngunit matatag na boses. Ang mga Diyos. Walang pakialam sa mga mortal. Ngunit ang mga demonyo, hindi nila iniiwan ang buhay. Kanyang hinawakan ang pisngi ni Zinger. "Sumama ka sa akin." Napasinghot ang bata, halos hindi makapaniwala. Tanong niya, takot ngunit umaasa. Ngumiti ang si Qingling, ang unang beses na lamambat ang kanyang mukha. Sa tahanan. Pagbalik sa kasalukuyan, nanahimik si Zinger habang nakikita ang mga alaala sa loob ng liwanag ng Shadow Demon Pearls. "Master." Mahina niyang sambit. Umarap sa kanya ang Master. "Zinger, ang Master mo ay may napakaraming kaaway. At ang aking mga disipulo. Natural na magiging target ng marami. Ang Shadow Demon Pearl ay isa lamang sa mga paraang ginawa ko para protektahan ka kapag nalagay ka sa panganib." Nanlaki ang mga mata ni Zinger. "Master. Ang ibig niyo bang sabihin? Ginamit niyo ang Shadow Demon Pearls para protektahan kami? Hindi para bantayan kami?" Pang-Master, malamig pero malinaw ang bawat salitang lumalabas. "Ipinakita ko sa buong mundo na masama ang traito ko sa'yo. Kaya alam ng lahat na may dilan kang kamuhian ako." Dahan-daang umikot ang mga pulang perlas sa paligid niya. "Kung sakaling mamatay ako nang hindi inaasahan." Nakatayo si Zinger sa harap ng kanyang master, kita sa mga mata niya ang gulat at pagsisisi. Dahan-daang sinabi ni Bai Qingling na kahit anong mangyari, kailangan pa ring manatiling ligtas ang tatlong magkakapatid, kahit pa may sarili silang dilan para kumampi sa kaaway noon. Napuno ng luha ang mga mata ni Zinger. Aminado siyang mas mabuti sanang itinago na lamang ng master ang lahat. Ngunit kasunod nito, nanginginig niyang sinabi ang katotohanan, na pagdesisyonan na niyang patayin ang sarili niyang master deal sa mga sinabi ng iba. Sandaling tumahimik si Qingling bago nagsalita. Wala nang halaga ang lahat basta't ligtas si Zinger. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Hindi na nakapigil si Zinger. Lumapit siya at humagulgol, paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Sinigaw niyang nagkamali siya, hindi siya dapat naniwala sa iba. Alam naman niya mula pa sa simula na ang master niya ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Yamakap si Zinger kay Bai Qingling, humihingi ng kapatawaran. Tahimik na tinanggap ng master ang yakap, inilagay ang kamay sa ulo ni Zinger, habang nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Mahigpit na nakayakap si Zinger sa kanyang master, halatang ramdam niya na tunay ang pagmamahal niya. Sa sandaling yun, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bai Qingling, na parang may kung anong naramdaman na lampas sa inaasahan.
Biglang lumitaw ang mensahe sa harap niya, natapos ang beginner's quest. May gantimpalang puntos at isang golden treasure chest. Napahinto siya saglit, nagtataka kung itinuturing ba ng sistema ang lahat ng ito bilang paggamit ng matinding damdamin para maimpluwensyahan si Zinger. Tahimik siyang napaisip. Hindi siya pwedeng magpakampante. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang baguhin ang landas ng sarili niyang kapalaran. At malinaw sa isip niya ang isang bagay, ang katapatan ni Zinger ay mahalagang salik. Tiningnan niya si Zinger at marahang nagsalita. Tinatanong kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito, kung sino ang nanguuto at nag-udyok sa kanya na gawin ang mga maling desisyon. Agad na lumuhad si Zinger at nagsalita ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niyang ang may sala ay ang direktang disipulo ng Yingwei Temple, si Xiao Chen. Siya raw ang naghasik ng alitan sa pagitan nila. Siya ang gumamit ng matatamis na salita upang lituhin ang iba at sirain ang relasyon ng master at mga alagad niya. Luhaang nakaluhod si Zinger, buong puso niyang inaamin na lahat ng nangyari sa araw na iyon ay dilnalin lang siya ni Xiao Chen. Sa kabila ng takot at pagsisisi, handa siyang tanggapin kahit ang pinakamabigat na parusa, basta't huwag lang siyang itaboy palayo ng kanyang master. Na tumingin si Bai Qingling bago nagsalita. Dahil sa kanyang pag-amin, binigyan niya si Zinger ng ikalawang pagkakataon. Sinabi niyang kung tutulungan siya nito sa isang bagay, patatawarin niya ang lahat ng kasalanan niya. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Zinger. Walang pag-aalinlangan, buong sigasig siyang pumayag at nagsabing handa siyang sundin anumang utos ng kanyang master. Kasunod nito, ipinakita ang Kangming Sekyu Luo Temple. Sa labas, nagtataka ang mga disipulo kung bakit hindi pa lumalabas si Zinger. May kutob sila na baka napansin na ng Demon Lord na may mali at nabunyag na ang nangyari. Samantala, ipinaliwanag na ayon sa napagkasunduan, magpapadala agad ng mensahe si Zinger, magtagumpay man siya o hindi. Dahil walang balitang dumarating hanggang ngayon, malinaw na tuloy pa rin ang plano. Ang pumasok agad ng lalaki, pinigilan siya ni Tan Tai Lingying. Ipinapaalala niyang napakapanganib ng lugar, tanging si Zinger lamang ang may pahintulot na pumasok. Ang pilit na pagpasok ay tiyak na haantong sa kamatayan. Dahil dito, napilitan silang maghintay, kahit puno ng pag-aalala. Maya-maya, biglang nagbago ang atmosfera. Isang presensya ang muling naramdaman, si Junior Sister Zinger ay bumalik. Pagdating ni Zinger sa hagdanan ng templo, agad siyang sinalubong ng lalaking matagal nang nakaabang. Masigla ang tono nito, kunwari nag-aalala, sinasabing mabuti na lang at wala raw nangyaring masama at nalabis itong nag-alala sa kanya. Ngunit sa halip na lumapit, umatras si Zinger ng isang hakbang, malinaw ang pag-iwas sa kanyang kilos. Napansin ng lalaki ang biglang distansya at nalito. Sinubukan niyang lumapit pa, tila sanay na sanay sa pagiging malapit kay Zinger, ngunit malamig ang titig ng dalaga. Sa sandaling yun, tila may napansin ang lalaki sa kanyang reaksyon, isang bagay na hindi niya inaasahan. Samantala, dumating si Tan Tai Lingying, tahimik ngunit mapanuri. Agad niyang tinanong si Zinger kung ayos lang siya at kung nagtagumpay ba ang plano. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala at pagdududa sa mga nangyayari. Ngunit diretso ang sagot ni Zinger, nagtagumpay ang kanyang ginawa. Sabi ni Zinger na matagumpay ang plano, biglang sumulpot si Junior Brother Xiao na may sobrang saya sa mukha. Para bang hindi siya makapaniwala, successful? Halos kumikislap pa ang mata niya sa tuwa. Habang si Zinger ay nanatiling seryoso, si Xiao naman ay nagsimulang magmayabang. Ipinagmamalaki niya na mula pa noong 12 siya, 10 taon na siyang nakapasok bilang especially iya sa Kangming Demon Sect. Ngayon na napatumba na raw nila ang higanteng demonyo na kinatatakutan ng buong kontinente, sigurado siyang sisikat na siya sa buong righteous path. Samantala, ipinagpatuloy ni Zinger ang paliwanag. Ang demonyo raw ay naging kampante at akala niya ay kontrolado na niya si Zinger kaya niya nilulun ang Void Soul Eater Pill. Ngunit bago ang emosyon ng demonyo, hindi siya nagpadala ng mensahe sa takot na mabisto ang kahinaan niya. Nang marinig ito, ngumisi si Xiao at sinabing hindi na kailangang magmadali.
Mahalaga raw ang lason na yun, binili pa mismo ng kanyang master sa black market kapalit ng napakalaking halaga. Hindi pa tapos si Tantay Lingying. Humarap siya kay Xiao, malamig ang ekspresyon at matajim ang tanong. Sinabi niyang hindi naman sila tutol maghintay ng 7 araw. Pero may isang bagay siyang hindi maintindihan. Kung ang demonyo ay gumawa nga ng napakaraming kasamaan, bakit parang wala naman itong personal na galit kay Xiao? At sa kanya binitiwan ang diretsong tanong na gumugulo sa kanya. Kung wala ka namang ugnayan o alitan sa demonyo, bakit ka pumayag na makipagtulungan sa amin? At bakit ikaw pa ang nagmungkahi ng paggamit ng ganoong kalupit na lason? Pagkarating ni Zinger, agad siyang kinumpronte ni Tantay Lingying at Xiao Chen tungkol sa nangyari. Sinabi ni Zinger na tama sila, sobrang enthusiastic pa raw si Xiao Chen dati sa plano, kaya nagtataka sila kung bakit ganun ang naging asal niya ngayon. Pero si Xiao Chen, biglang ngumiti ng mayabang at ipinakita na parang mabait siyang bayani. Sabi niya, ginawa raw niya ang lahat dahil hindi niya kayang makita sina Lingying at Zinger na inaabuso ng demonyong iyon sa mahabang panahon. Kaya gusto raw niyang iligtas silang dalawa mula sa dagat ng apoy. At pa sina Lingying at Zinger. Sa aming dalawa simula pa lang. Pero si Xiao Chen agad umatras, kamay pataas, at biglang wala ng confidence. Hindi. Ano bang nagbigay ng ideya na ganun? Kita sa mukha ni Lingying ang pagdududa habang nakatitig ng matalim, parang may nararamdaman siyang hindi tugma sa sinasabi ng lalaki. Pagkatapos nun, si Lingying na ang nag-decide na tapusin ang pulong. Sabi niya na magkikita sila ulit pagkalipas ng 7 araw, at pinaalalahanan si Xiao Chen na huwag malate sa mga evening lessons ng Yingui Temple. Nagpaalam si Xiao Chen, nagpapakitang galang, pero pagtalikod niya, napabulong ng inis. Si Zinger, halatang may bigat sa dibdib, kaya tinanong siya ng senior sister kung malalim ba ang kalungkutan niya. Dahan-dahan siyang nagtanong pabalik, kung naisip na ba ng senior sister na baka hindi ganoon kabuti ang kanilang master tulad ng dati nilang inakala. Ipinaliwanag ng senior sister na sapat na ang ebidensya ni Xiao Chen para patunayang ginagamit lang sila ng master bilang materyales para sa kanyang mga human puppets, at kahit ipagsawalang bahala pa nila ang iba niyang kasalanan, hindi na nila kayang patawarin ang isang simpleng katotohanan iyon. Samantala, sa malayong lugar na nababalutan ng kadiliman, nakaupo ang kanilang master sa trono ng mga bungo, kalmado at tiwalang hindi agad madidiskubre ng 2 disipulo na napasunod na niya si Zinger. Habang nagpapahinga at kumukuha ng lakas, pinapagana niya ang system upang tingnan ang bagong gantimpala na matatanggap niya, na tila isa na namang hakbang sa mas malalim niyang plano. Napangisi siya at napansin niyang kahawig ito ng treasure chest mula sa original na laro. Agad siyang nag-abot ng kamay at may halong kasab-ika na inutusan ng sistema. Treasure chest, open. Sa pagputok ng liwanag, isa-isang lumutang ang mga reward. Naman itong 2 bagay na ito. Ginagamit ba ito para sa demonic cultivation? Halatang pang-human cultivation lahat ito. Habang kumikislap ang asul na liwanag mula sa lumulutang na mga reward card, mabilis na inabot ng Demon Lord Qingling ang isang partikular na card, ang Cultivation Stage Reversion Experience Card. Sa sandaling mahawakan niya ito, nagliwanag ang simbolo at kumapit ang mala-enerhiyang aura sa kamay niya. Napangisi siya, pulang-pula ang mata, habang iniisip ang kakayahang ibalik ang sarili sa kahit anong cultivation stage na nagdaan. Kung magagamit niya ito, kaya niyang maabot muli ang lakas ng dating katawan ni Bai Qingling sa rurok ng immortalization stage. Habang iniisip niya yon, tumingin siya sa paligid at muling inalala ang takbo ng original na storyline, dapat na nagsimula na ang plano. Si Zinger ay magpapanggap na nagtagumpay ang pagkalason, at ang mga kalaban ay papasok lamang matapos ang 7 araw upang kumpirmahin ang bangkay niya. Sa pagdaan ng mga araw na yun, unti-unting hihina ang mga restriction ng blood storage hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Sa original na story. Ngunit ngayon, hawak niya ang pagkakataong baguhin ang kapalaran. Naglakad siya patungo sa gitna ng madilim na silid habang nakabitin ang mga kakaibang ceremonial structures na may mga maskara, bungo, at pulang rune. Kislap ng kanyang pulang mata, bulong niya sa sarili ang plano. May 7 araw siyang maghanda.
Gitna ng malaimpyernong lawa ng dugo, unti-unting umangat ang isang pulang kahon, basang-basa sa dugo, nangingitim ang aura, at tila may buhay na kumakapal. Habang umiikot ito sa ere, tuluyan itong nagliliwanag na parang nagising mula sa matagal na pagkakatago. Hawak ni Qingling ang lumulutang na kahon, at ipinaliwanag ng narration na dating itinago ni Bai Qingling ang kanyang cultivation core at 5 internal organs, pinalitan ng mga ito ng ibang bagay bilang panlilinlang. Deal dito, kahit matalo siya sa isang labanan, basta't makatakas ang mga pira-pirasong kaluluwa niya, kaya pa niyang buuin ang isang perpektong katawan. Binuksan niya ang mahiwagang kahon at inilabas ang isang pulang kristal, ang tunay na cultivation core. Ngayong alam niya na ang magiging takbo ng kwento sa hinaharap, wala nang saysay na itago pa ito. Mas mabuti raw na maibalik niya kaagad ang dating lakas. Dali-dali niyang kinuha ang core at nilunok ito, walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, bumulwak ang pulang enerhiya mula sa kanyang katawan, umiikot, kumikidlat, at bumabalot sa kanya na parabang muling nagigising ang isang sinaunang halimaw. Nakayuko siya at nag-concentrate, saka dahan-daang sinabi. Cultivation core. Bumalik ka sa iyong dapat na lugar. Pumasok ang liwanag sa kanyang dibdib, at tumindig siya habang sumisiklab ang pulang enerhiya sa buong silid. Huminga siya ng malalim, bago ngumiti ng mapanganib. Idineklara niya na ang cultivation core na ito ang ugat ng pundasyon ni Bai Qingling, at agad niyang naramdaman na unti-unting naghihilom ang lahat ng sugat sa katawan niya. Sa wakas, buong kumpiyansa niyang sinabi na ang lakas niya ay ganap nang nakabawi at umabot muli sa foundation building stage. Ataking pulang enerhiya ang sumabog mula sa kanyang kamay, dinurog ang sahig at nagpaikot ng alikabok sa buong silid. Excellent, bulong niya habang tumatawa, namumula ang mga mata sa kasiyahan. Ito ang tunay na lakas ng final boss, ayon sa sarili niyang kumpiyansa. Habang nakatayo siya sa gitna ng gumuhong lugar, biglang may boses na yumuko at nagbigay galang. Master, natapos na ni Zinger ang misyon at nagbalik na. Nagulat si Qingling at agad kumunat ang noo. Nagtataka siya kung anong bagay ang dadalhin ni Zinger, dahil wala namang ganitong parte sa original na storyline. Tuhod ito ng todo, halos nakadapa pa ang katawan. Ibinigay niya ang ulat. Master, tuwang-tuwa ang masamang kontrabida na si Xiao Chen nang marinig na ininom mo ang poison pill. Walang kahit anong hinala ang pangalawang senior sister, kaya malinis at maayos ang pagpasok ni Zinger sa pangkat ng kalaban. Tahimik na pinanood siya ni Qingling mula sa trono, matalim ang tingin, sinusuri kung may kakaiba. Pagkatapos ay mahinahong nagtanong. Ang sinabi ni Xiao Chen. Habang nakaluhod si Zinger, mabilis niyang ipinaliwanag ang tunay na plano ni Xiao Chen. Sinabi niya na ang lason na ipinainom kay Master ay aabot sa sukdulang bisa matapos ang 7 araw, at kahit isang Daluo Jinxian, isang Golden Immortal of the Great Overarching Heaven, ay mahihirapang mabuhay. Ipinag-utos daw ni Xiao Chen na bumalik si Zinger pagkalipas ng 7 araw para tingnan ang bangkay ng kanyang master at ibaling ang lahat ng sisi kay Mu Xinlan. Napakunot ang noo ng dalaga, halatang galit at bigong-bigo, habang inamin niya na ngayon niya lang nalaman ang buong kasamaan ng plano ni Xiao Chen. Ngunit agad siyang lumuhad muli at nagsabing may bagay siyang inaalay, sabay inilabas ang isang matingkad na pulang bote na kumikislap ang liwanag. Ang tunay na 9 Transformation Soul Reinforcing Pill. At ng todo ang master. Alam niyang sa orihinal na laro, ang pill na ito ay makikita lamang sa gallery, hindi ito pwedeng makuha ni Inhuman. Hindi niya maintindihan kung paano ito nakuha ni Zinger, pero malinaw ang isang bagay. Tunay ito. Habang nakatitig siya, biglang tumindi ang pulso ng kapangyarihang nagmumula sa bote. At doon, sa gitna ng pagkabigla, unti-unting pumasok sa isip niya ang bagong pag-asa, kung hawak niya ang kapangyarihang ito, muling tataas ang tsansa niyang baguhin ang nakatakdang ending. Ang umubo ang master habang nakaupo sa kanyang nakakatakot na tronong gawa sa mga bungo. Pinagmasdan niya ang bote na inihatid sa kanya at ngumiti ng bahagya. Talagang near-i-fine mo pa ito, sabi niyang tila kontento. Magaling. Namula si Zinger, halos nanginginig ang boses habang dahan-daang lumapit. Aari po ba akong
Humiling ng isang gantimpala mula sa master. Wika niya, may halong pag-aalinlangan at pagnanais. Napakunot ang noo ng master, medyo nagulat sa kahilingan. Hard. Tanong niya habang hindi pa ganoon ka-alerto sa ibig nitong sabihin. Sa halip na sumagot, marahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng master. Patawarin po sana si Ginger. Sa paggalaw niya nang hindi nagpapalam. Sabi niya habang inilalapat ang pisngi niya sa kamay ng master. Namula siya ng todo, halos hindi makahinga sa kaba at tuwa. Ginger. Gustong-gusto kapag hinahawakan siya ng master. Bulong niya, habang lalong idinidikit ang sarili. Sa sandaling yon, parang napatigil ang master. Lumaki ang mata niya at namula ang mukha niya, hindi agad malaman kung paano magre-react. Hawak ni master sa pisngi ni Ginger, bigla siyang natigilan. Ang lambot. Parang lulubog ang kamay ko kung pipisil pa ako ng kaunti, bulong niya sa sarili habang ramdam ang init ng balat ng dalaga. Nang mapansin niyang masyadong nagiging malapit ang sitwasyon, agad niyang tinaas ang kamay at nagkunwaring galit. Rebelde kang disipulo. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang para maging ganyan kakalapit sa master mo? Pero bago pa niya tuluyang mailayo ang sarili, nahulog pa rin ang kamay niya sa ulo ni Ginger. Namula siya ng husto, pilit pinapanatili ang dignidad niya. Ang simpleng paghaplos sa ulo mo. Sapat na yan bilang gantimpala sa pil na dinala mo. Gumiti si Ginger, halatang kinikilig habang hinahagod niya ang kamay ni master sa ulo niya. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay ni master, may pag-aalangan pero puno ng pagnanais. Masyado pong naging mayabang si Ginger. Bulong niya habang nakayuko. Unti-unti siyang tumingin pataas, mamula-mula ang mata, at huminga ng malalim. Pero, ang lugar na gusto pong gantimpalaan si Ginger. Hindi lang ang ulo. Hinayla niya ang kamay ni master papunta sa kanya, napakalambing ng kilos, habang ang dibdib niya ay halos dam-aikit na sa kamay nito. Nanigas si master sa gulat, pulang-pula ang pisngi, halos hindi makapagsalita. Paglabas ng system message na nagkamit si Bai Qingling ng 500 points at na-unlock ang system shop sa Yingwei Temple, tahimik ang silid, may usok at malamlam na ilaw habang lumuhad siya ng buong galang sa harap ng kurtinang nakatabing. Seryosong Huayuerong, ang master ng Kangming Sect's Yingwei Temple. Dinungaw siya ni Huayuerong mula sa likod ng kurtina, at malumanay pero malamig ang boses nitong nagtanong tungkol kay Bai Qingling, narinig daw niyang nawala ang lahat ng kapangyarihan nito, nalasan pa, at ngayon ay naghihingalo. Masiglang tumugon si Xiao Chen, ipinagmamalaki na nalaman niya ang balita mula mismo kay Sen Ginger, ang ikatlong disipulo ni Bai Qingling, kaya't tiyak na totoo ang lahat. Habang tuwang-tuwa siyang nagsasalita, idinagdag pa niya na kung dadalhin na ng dakilang master ang atensyon sa pagpatay kay Bai Qingling, siguradong si Huayuerong ang magiging susunod na pinuno ng sekta. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang sinampal ng ubod lakas, parang kidlat ang tama, nagpaikot sa ulo niya, at napadapa siya sa sahig. Gulat at nanginginig siyang napatingala, pero si Huayuerong ay marahan lang lumakad papalapit, ang bawat hakbang ay may halong puot at dignidad. Tila hindi siya natuwa sa pagiging gaama ng disipulo. Sa malamig na tinig, sinabi niyang si Bai Qingling ay dating direktang disipulo ni Grandmaster Zai Yaoshi, at ang galing nito sa alchemy ay higit pa kaysa sa kanyang sariling master. Kaya't imposibleng basta-basta lamang bumagsak si Bai Qingling. Ano raw ba ang klaseng lason ng kayang magpabagsak sa isang taong ganoon kalakas? Alinlangan pa sana ang disipulo, pero bago pa niya matapos ang sasabihin, tumama sa kanya ang malamig at nakakakilabot na tingin ng kanyang master, mga matang pulang-pula na parang tumatagos sa kaluluwa. Naputol agad ang boses niya, at kasabay niyo ng mabilis na paglamig ng katawan niya sa takot. Bigla siyang napatigil, at sa isang iglap ay naunawaan niyang mali ang impormasyon. Nagpaalipin siya sa chismis at lokohang kumalat, isang pain lamang ni Bai Qingling para makaakit ng mga papatol sa kanya. Hindi siya ng tawad at mabilis na nagpahayag na aalis na siya, upang huwag nang madagdagan ang galit ng kanyang master. Pagkalabas niya, naiwan si Huayuerong na nakatayo sa gitna ng silid, ang belo sa mukha ay bahagyang dumadampi sa labi habang napapangiti siya ng mapait.
Mahina niyang bulong, puno ng alaala at sakit. Senior brother. Senior brother. Dahan-dahan niyang hinawakan ang belo, at habang ginagawa yon, lumutang sa isip niya ang gabi ng pagdanak ng dugo, mga katawan na nakatusok sa mahabang patalim, ang langit na kulay abo, at siya. Nakaluhod sa gitna ng impyerno, umiiyak sa kawalan ng magagawa. Ang tanong sa puso niya ay humigpit habang umaagos ang luha. Ginawa mo ba yon? Para magkaroon ako ng galit? Para balang araw ay ikaw ang paghuhugutan ko ng paghihiganti. Habang nakatayo si Hua Yuerong, kumikislap ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Sa malamig at mapanlinlang ng ngiti, bigla siyang nagsalita, "You did it." Kasunod noon, marahan niyang hinaplos ang belo niya at nagbuntong hininga ng may halong galit at saya. Doon niya binunyag ang tunay na damdamin. Isang araw, personal niyang tatapusin ang buhay ng kanyang senior brother, siya mismo, si Hua Yuerong ang papatay sa kanya. Balik kay Zinger, na nakangiti at nagpapasalamat sa gantimpalang ibinigay ng master. Sa sobrang saya, halos nangingiti na lang siya habang umaalis, halatang tuwang-tuwa sa tinanggap niya. Sa trono naman, ang ating bida ay napatingin sa kanyang kamay, nagtataka sa kakaibang pakiramdam. May hiya pang kaunti sa mukha niya habang sinusuri ang sarili, saka biglang inubo ng mahina. Sa gitna ng pagkalito, bigla niyang narinig ang tunog ng system, nagbukas daw ang point shop. Nabuksan nga sa harap niya ang isang kumikislap na interface. May iba't ibang klaseng chest, bronze, silver, gold, platinum, at mga susunod pang nakalak. Napansin niyang wala siyang sapat para sa gold chest, 1,000 points lang meron siya ngayon. Pero bago pa siya manghinayang, lumabas ang mensahe ng system. Deal first time niya gamitin ang shop, may isang free pool siya, worth 1,000 points. Nakaupo si Bai Qingling sa trono niyang nababalutan ng buto at dilim, hindi niya maiwasang mapilang sa kalokohan ng system. Ano ta, napaka-pamilyar na marketing strategy, reklamo niya bago niya pinatawag ang libreng pool. Biglang lumiwanag ang paligid at may sistemang boses na bumati sa kanya, sinasabing pwede siyang pumili ng isang item mula sa tatlo. Lumutang sa harap niya ang mga card. Isang story recall card, isang kakaibang kutsilyong tumutuldak sa pagnanasa, at isang life restart pill na hindi pa tiyak kung gumagana. Pagkakita niya sa tatlong bagay, lalo nang lumaki ang inis niya. Ano tung basura? Niloloko mo ba ko? Sigaw niya habang halos pag-alitan na ang system. Alam niyang walang kwenta sa sitwasyon niya ang loss-destroying knife, at ang restart pill ay isang beses lang magagamit. Halatang gusto niya pang gamitin ang 1,000 points niya sa mas matino. Nagpatuloy siya sa pagrant habang nakatayo sa harap ng trono, parang namimiloso pong kaaway ang system. Para bang sinasadya siyang dayin. Pool muna bago buy. Para lang ako maengganyo gumastos. Ang kapal. 4 na pulang orb ang mabilis na lumipad papunta sa kanya, nag-iiwan ng pulang trail sa hangin. Kaagad siyang natahimik, napatingala, at nagdilim ang ekspresyon. Shadow Demon Pearls. Gitna ng nakakasilaw na pulang liwanag, unti-unting bumuo ang isang figura sa loob ng mahiwagang haligi. Pagbagsak ng enerhiya, lumitaw ang isang dalaga, matangkad, matapang ang tindig, at tila sinisindihan ng pulang aura ang buong silid. Isa siya sa pinakamahalagang tauhan sa buhay ni Bai Qingling, ang pinakamatanda niyang disipulo, si Feng Lixu. Pagdating niya, agad siyang lumuhad ng may paggalang. Disciple Lixu greets Lord Master. Napatingin si Bai Qingling, at halos mapalunok. Hindi niya inaasahang ganito kaganda at kaaluring ang itsura nito sa totoong mundo. Sa isip niya, mas maganda pa siya ng 10,000 beses kaysa sa game illustrations na naaalala niya. Habang tinititigan niya ang disipulo, hindi niya maitago ang gulat at paghanga. Mula sa matapang na postura, hanggang sa malamig sa labas pero mainit sa loob na personality, halatang pasok na pasok si Feng Lixu sa taste niya. Hagyang nagtanong, Lord Master. Tila nagtataka kung bakit natulala ang demonyo. Samantala, si Feng Lixu mismo ay nakapansin sa kakaibang ikinikilos ng kanyang master. Sa isip niya, bakit parang iba ang tingin ng Lord Master ngayon?
Totoo kaya ang mga balitang kumakalat na may nangyari sa Demon Lord? Habang nakayuko siya, may naisip siyang plano dapat ba niyang kontakin ang second junior sister. Para makagalaw ito ng mas maaga kung kailangan? Pansin niya ang reaksyon ni Bai Qingling, bigla siyang ngumiti ng mapanganib, isang ngiting may halong kumpiyansa, lihim na pagnanasa, at determinasyon na protektahan o angkinin ang kanyang master. Habang nakaupo si Bai Qingling sa trono, napansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Feng Lixu. Niyang tinanong, Lixu. Tumatawa. Nakatawa ba si master? Agad nakapagsalita si Qingling. Nanahimik lang siya at nakatingin kay Lixu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lixu. Napasigaw siya sa isip. Hindi. Siya pa rin ang dati. Ramdam niya ang bigat ng aura ni Qingling, pareho ng presyong hindi niya makalimutan. Isang tingin pa lang, halos durugin na ang pride niya. Nanginginig siya, pawis, at napalunok. Hinawakan niya ang tiyan niya, kung saan naroon ang evil rune, ayaw niya itong ma-activate ulit dahil sa sakit na dala nito. Tumingin pababa si Qingling at malamig na nagtanong. Nasaan ka ba ngayon? Pagkatapos magulat ni Lixu, makikita ang Ayla ang bangkay ng mga disipulo ng Righteous Path na nakahandusay sa lupa, patunay na tinapos niya ang lahat ng nagbabantay sa bundok. Yumuyuko siya habang humihingal, at iniulat niya na wala nang natitirang mga tagapagbantay na haarang sa kanya upang akyatin ang bundok. Sa trono naman, kalmadong nakaupo ang iyong bida, si Bai Qingling, malamig ang tingin at mapanganib ang ngiti. Pinuri niya si Lixu at inutusan itong ipagpatuloy ang misyon. Pasukin ang Demon Suppressing Tower at kunin ang lihim na bagay na kailangan niya. Agad namang yumuko si Lixu, nanginginig at mabilis na sumunod sa utos. Pero habang nakayuko siya, ramdam niya ang matinding presensya ni Bai Qingling, parehong presensya na kinatatakutan niya noon. Siya upang umalis na, pero biglang nagsalita si Bai Qingling at pinahinto siya. Lumapit ito ng mabagal, dala ang malamig at nakakatakot na aura. Agad namang napayuko si Lixu, kinakabahan kung ano ang susunod na ipapagawa sa kanya. Tinanong siya ng master kung anong araw ngayon, kaya mas lalo siyang nagpanik at humingi ng gabay, sinabing ang alagad na ito ay Hangul. Mangyaring paliwanagan ako, master. Habang nakayuko ng todo. At si Lixu nang biglang hawakan ni master ang kanyang kamay. Ang nagsalita ang master. Pagkatapos ng gabing ito, papasok ka na sa Golden Age of Youth. Napakurap si Lixu, hindi agad makapaniwala. 20 taon na ako. Ngunit hindi doon natapos ang sinabi ng master. Tumingala ito, bahagyang malayo ang tingin, parang may binabalikang nakaraan. 14 na taon na ang lumipas. Simula noong araw na yon. Kahit daw walang ibang nakakaalala, hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na sinundan siya ni Lixu paakyat ng bundok. At sa isang iglap, bumalik ang alaala, ang nagyayelong bundok, ang batang Lixu na nanginginig sa lamig, at si Master na marahang hinahawakan ang kanyang mga kamay para painitin ito. Sa gitna ng yelo, sa gitna ng katahimikan. Doon unang nagbigay si Master ng ngiti na hindi niya malilimutan. Ngayon, balik sa kasalukuyan. Happy birthday, Lixu. Hindi makahinga si Lixu. Lumaki ang kanyang mga mata, unti-unting namula ang pisngi. Hindi niya alam kung matatakot ba siya, mahihiya, o tuwa. Isang bagay ang malinaw. Hindi niya inakalang naaalala pa ng master ang araw na yon. Habang nakatayo si Lixu sa harap ng kanyang master, namumula ang mukha niya at nanginginig ang mata. Mahina at halos pabulong na boses, sinabi niya, si Lixu. Na po muna. Ikislap na luha sa gilid ng mata niya, pero pilit niyang pinipigilan ang emosyon habang lumalakad palayo. Pagkaalis niya, biglang lumitaw sa hangin ang 2 hologram ng system. Congratulations to the host for successfully giving great love. Awarded 1,000 points. 1,000 points. Nagpa-party ang system sa tagumpay niya, habang ang pulang enerhiya sa paligid ay kumikislap pa. Tumayo ang master sa gitna ng pulang sinag, nakatingin sa direksyong pinuntahan ni Lixu.
Tahimik siya, pero bakas sa mukha niya ang pagkalito at bigat ng iniisip. Pagkatapos ng Ayla ang sandali, nagsalita siya. Hindi raw niya intensyon na kuhanin ang pabor ni Feng Lixu. Gusto lang talaga niya ang character design nito noong naglalaro siya, kaya ninais niyang alalahanin ang birthday nito. Sunod, lumitaw sa eksena ang tatlo niyang disciples, mukhang kumalma na silang lahat. Sinabi niya, ngayong napatahimik ko na ang tatlo kong disciples, hindi na dapat magkaroon ng problema sa loob ng 7 araw. Niya ang isang makinang na asul na pill, ang 9 Transformation Soul Reinforcing Pill. Ayon sa kanya, sa tulong nito, ang pag-angat hanggang virtuoso stage ay magiging kasing dali lang ng pagtalikod ng palad. At sa huling sandali, habang umiikot ang pulang at bughaw na enerhiya sa paligid niya, ngumiti siya ng malupit at puno ng determinasyon. At pagkatapos nito, magsisimula na ang palabas ng pagdurog sa male protagonist na si Xiao Chen, na parang langgam. Sa Kangming Sect, Yingui Temple Demon Master Palace, abala ang buong training ground. Daan-daang disipulo ang sabay-sabay na humahawak ng espada, inuulit ang parehong galaw sa ilalim ng tahimik pero mabigat na atmosfera ng sekta. Habang nagpapatuloy ang ensayo, biglang napatigil si Senior Brother Xiao. Hindi man niya sabihin, halatang malalim ang iniisip niya. Napansin ito ng katabi niyang junior brother at agad siyang tinanong kung may problema ba. Ngumiti si Xiao at tinanggihan yon. Wala, pero salamat sa pag-aalala. Pagkatapos ay agad niyang tinanong ang tunay na bumabagabag sa kanya. Naibigay mo ba kay Junior Sister Sen ang Phoenix Hairpin na pinakiusap ko? Agad siyang tila naging masigla, halatang umaasa, kaya tinuloy pa niya. Inaccept ba niya? Masaya ba siya? Pero kapansin-pansin ang biglang pag-iwas ng tingin ng junior brother, pati na rin ang malamig na pawis sa pisngi nito. Medyo napakamot siya bago sumagot, tungkol dyan. Mas lalo namang naging excited si Xiao. Bakit? Binigyan ka ba niya ng regalo kapalit? On the spot ba? Huminga ng malalim ang junior brother bago umamin. To be honest, ibinigay ko naman. Pero, nagkibit balikat siya, napahiya at hindi makatingin. Hinati niya agad sa dalawa. On the spot. Napahinto si senior brother Xiao nang marinig ang sinabi ng junior niya. Sigaw niya, sabay kapit sa ulo dil hindi niya matanggap ang narinig. Iniisip niyang matapos ang tagumpay nila sa unang plano kontra sa demonyo, baka namimiss na raw siya ni Sen Zinger. Pero bakit nga ba tinanggihan ang regalo? Nangingiting nahihiya ang junior niya habang nagpapatuloy. Hindi lang daw binasag ang hairpin. May sinabi pa si Junior Sister Sen. Si Senior Brother Xiao naman, halos mabaliw sa kaba. Anong sinabi niya? Sa sunod na sandali, lumitaw ang imahe ni Junior Sister Sen. Pag na daw siyang hanapin ni Senior Brother Xiao, baka magalit at magkamali ng akala ang lalaking mahal niya. Parang tinamaan ng kidlat si Xiao. Napahagis siya paatras, lumipad, at bumagsak sa damuhan habang nagdurugo ang bibig sa sobrang stress. Your brother Xiao. Kalang. Ikaw ng kasama niya. Biglang tumayo si Xiao, galit na galit at puno ng dahon ng ulo. Ano? Sino ang nang-ahas na agawin ng crush ko mula sa likod? Sa loob ng madilim at nakakatakot na silid na puno ng demonic aura, nakatayo si Bai Qingling na may mapanganib na ngiti. Ipinahayag niya na, nakabalik na ako sa virtuoso stage. Hindi lang yun, ipinakita niyang nakapag-refine siya ng isang pambihirang core na ninanais ng lahat ng demonic cultivators. Ang 9-colored demonic core. Isang core na puno ng walang hanggang kapangyarihan, at kahit ang orihinal na Bai Qingling ay hindi ito ma-refine noong nabubuhay pa. Habang iniisip niya ang kapangyarihang taglay nito, tiwala siya na kahit malayo pa siya sa tuktok ng immortalization stage, walang makakatapat sa kanya sa virtuoso stage. Lumapit ang disipulo niyang si Zinger, nakangiti at halatang tuwang-tuwa. Yumuko siya ng malalim. Congratulations, Master! Karangalan kong makibahagi sa tagumpay mo. Tinanggap ni Bai Qingling ang papuri at sinabing, hindi ko malilimutan ang ambag mo sa pagbibigay ng pill.
Simula ngayon, hindi mo na kailangang gumamit ng honorifics o dumaan sa seremonya. Napangiti ng mas maliwanag si Zinger at dali-daling nagkwento, tila excited na excited. Master, Master. Kaninang umaga, si Xiao Chen sinubukan pang ang bigyan ako ng regalo para makuha ang pabor ko. Tumaas pa lalo ang tono niya habang tumatawa. Nali ko agad sa harap niya. Hati sa gitna. Pa siya na kontento at dinugtungan. Akala niya matitrick pa niya ako. Imik siyang tumingin pababa sa mga hita ni Zinger at may sinabi siyang nagpatigil sa dalaga. Come here. Close the master. Nagulat man, lumapit si Zinger ng may halong kaba at pamumula. Doon, sunod-sunod ang utos ni Bai Qingling. Tanggalin mo ang iyong sapatos mo. Nanlaki ang mata ni Zinger sa hiya at pagkabigla. Hindi deal ayaw niya. Kanilang mga talampakan ay itinuturing na objects of darkness, nakapanganib, at hindi dapat basta-basta ipinapakita. Kahit ang mga mataas na antas na saintes ay halos hindi nagpapakita ng binti sa kahit kanino. Pero ngayon, mismong master niya ang nag-uutos. Gusto mo bang ulitin ni master? Nakatitig si Bai Qingling, kumislap ang kanyang pulang mata, matulis, malamig, at puno ng autoridad. Sa tindi ng tingin niya, napalunok si Zinger, pero tumango pa rin ng may buong puso. Intindihan, mahina niyang sabi, puno ng hiya at paggalang. Sinunod niya ang utos, tinanggal ang sapin sa kanyang hita, marahang ibinaba ang tela. Hanggang sa tuluyan na niyang maalis ang kanyang sapatos. Nang lamapat ang hubad niyang paa sa lupa, agad lumitaw ang matingkad na kulay rosas na marka, kumikislap na parang lason na nabubuhay. Natigilan si Bai Qingling. Ang markang yan. Iyon ay ang miasma poison ng Sky Demon Flower, sabi niya, malalim ang boses at bahagyang nagagalit. At nalasan kadil kinuha mo ang pil para sa akin. Bakit hindi mo sinabi? Maliit na bagay lang ito. Hanggat nakakapag-refine ako ng pil na ikatutuwa ninyo. Kahit umabot pa ang lason sa puso ko at maglabasan ng mga sugat sa katawan. Handa si Zinger. Lumuhad siya, mga kamay pinagtagpo sa dibdib, nanginginig ngunit buo ang loob. Ang buhay ni Zinger ay nakalaan sa master. Wala nang mas mahalaga pa. Sa sandaling yon, huminto si Bai Qingling. Iling siya, nagbiro pa na parang nagiging dating game na ang sitwasyon dahil sa sobrang emosyon ng dalaga. Ngunit kahit nagbibiro, halatang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganitong klaseng dedikasyon. Umubo si Bai Qingling, pilit binabawi ang momentum ng eksena, bago niya inutusan si Zinger na umupo. Si Zinger, hindi makapaniwala. Oh, ni Master yan. Halatang nahihiya. Unti-unting lumapit, pero bigla siyang hinawakan ni Bai Qingling sa balikat. Sa isang iglap, napalapit sila, at marahang pinilit ng master na sundin niya ang utos. Sabi ko maupo ka, malamig ngunit protective na boses ni Bai Qingling. Napaupo si Zinger, nanginginig pa, hanggang sa buong lamang niyang sinabi na tutulungan niya si master sa pag-detoxify ng lason. Pero ang dala niyang pag-asa ay halata ring may kalakip na takot, lalo na nang maisip niya na baka gamitin ni Bai Qingling ang sarili niyang dugo, ang dugo nitong poison immune. Agad siyang tumanggi. Hindi pwede, Master. Nakahiga si Zinger sa trono, nanginginig pa ang boses niya. Paulit-ulit na sinasabing hindi karapat-dapat ang katawan niya para lapitan ng Master. Pero hindi yun pinakinggan ni Bai Qingling. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang paa ni Zinger na may kumikislap na lason, at pinisilyon na para bang wala siyang kahit kititing na pagdududa. Ramdam ni Zinger ang init ng kamay ng master, at doon na siya halos maiyak, hindi siya talaga nagsisinungaling, bulong niya sa sarili. Tunay na nagmamalasakit siya sa kin. Habang sinusuri ni Bai Qingling ang markang gumagapang sa balat niya, lalo pang nababaliw si Zinger sa kahihiyan at saya. Tuluyan siyang na-hypnotize sa tingin ng master, literal, umiikot ang mga mata niya. Para bang nahulog siya sa isang mahika na siya rin mismo ay hindi na kayang labanan. At nang mas mapalapit pa si Bai Qingling, napaungol si Zinger, nag-init ang katawan, at halos mawala sa sariling sinabi, Master. Maaari.
Diyan kasi. Wala siya, hindi na alam kung hihinga ba o hihimatayin. Tapos ilabas ng Demon Lord ang lason mula sa katawan ni Zinger, marahan siyang umatras at tinakpan ng bibig, sabay sabing tapos na ang proseso at wala na ang lason sa kanyang katawan. Sinigurado niya kay Zinger na maayos na ito ngayon at hindi na siya nasa panganib. Nanginginig pa si Zinger habang nakaupo sa trono, pilit pinapakalma ang sarili habang mahina niyang tinatawag ang kanyang master. Tumingin ang Demon Lord sa kanya ng seryoso at malamig, saka tinanong kung hanggang kailan niya balak umupo sa trono. Sandaling nagulat si Zinger, nanlaki ang mga mata niya bago biglang ngumiti, namula ang mukha, at buong sigasig na sumagot na aalis na siya. Nito, biglang lumitaw ang mensahe ng sistema, binabati ang host deal matagumpay na naipakalat ang dakilang pag-ibig, at agad na nagbigay ng gantimpala. Nakakuha ang Demon Lord ng 2,000 points, kaya umabot na sa 5,000 points ang kabuuang puntos niya. Nanatiling tahimik ang Demon Lord habang nakatayo, walang emosyon ng mukha, bago tuluyang umupo muli sa trono. Sa isip niya, agad niyang inutusan ng sistema, oras na para suriin ang kanyang mga kasanayan at teknik, lumitaw sa harap niya ang talaan ng kanyang cultivation, nasa virtuoso stage pa lamang siya sa buhay na ito. Marami pa rin sa kanyang makapangyarihang teknik ang hindi magamit, kabilang ang mga demonic at divine techniques na minsang yumanig sa langit. Sa ngayon, iisa lang ang malinaw sa kanya, hindi pa sapat ang antas ng kanyang cultivation para kontrolin ang lahat ng iyon. At ng suporta na hawak niya, ang poison technique ang pinaka-maaasahan niya sa kasalukuyan. Ayon sa alaala ng orihinal na laro, darating si Xiao Chen sa Blood Storage Tomb upang angkinin ang kredito sa demanoy pagpatay sa Demon Lord. Isang ngiting malamig ang sumilay sa labi ni Bai Qingling, hindi niya hahayaang mangyari yon. Sa kanyang palad, bumukal ang lilang enerhiya ng lason, unti-unting humuhubog sa isang nilalang. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang makapangyarihang lasong insekto, naglalagablab sa mapanganib na aura. Habang pinagmamasdan nito, mariing sinabi ni Bai Qingling na ito ang magiging regalo niya kay Xiao Chen. Isang regalong siguradong hindi makakalimutan, at hindi rin niya matatakasan. Matatagpuan ang blood storage, 3 palapag sa ilalim ng lupa, isang madilim at nakakikilabot na lugar na ng kulungan at umaapaw sa demonic aura. Sa loob ng mga piitan, makikita ang mga bihag na baliw na sa galit at paghihiganti. Paulit-ulit silang sumisigaw, hinihimok ang isa't isa na sampain at patayin ang sinumang demonyong papasok sa lugar na ito. Gitna ng kaguluhan, mahinahong pumasok si Bai Qingling. Hinto siya sa gitna ng kulungan at tinawag ang isang bihag, Temple Master Bai, na parabang matagal na niyang kakilala. Pareho raw silang naglalakad sa demonic path. Habang naglalakad pa siya sa loob, may isang preso ang agad niyang napansin. Isang lalaking kahit bihag at sugatan, ay may matatag at malamig na tingin, si Xiao Chen. Diretso itong nagsalita at tinanong, "Demonyo, ano ang gusto mo?" Napangiti si Bai Qingling. Sa isang tingin pa lang, alam na niya, ito ang mukha ng isang tunay na bida. Sa orihinal na kwento, si Xiao Chen ay minsang nahuli at ginawang test subject, isang taong hindi pa namumulat sa sarili niyang tadhana. Alam niya na pagkatapos lamang ng kanyang kamatayan sa orihinal na kwento saka palang tuluyang mabubunyag ang totoong pagkakakilanlan ni Xiao Chen. Ngumiti ang Demon Lord at binanggit ang kanyang pagkakakilanlan, si Xiao Yi, isang cultivator mula sa Kunlun Daoist sect, ang huling direktang disipulo ni Yu Zuzi, at nasa virtuoso stage. Pinuri niya ang Kunlun Divine Sword Technique ni Xiao Yi, Dilan upang mabigla ito. Galit at gulat ang reaksyon niya, "Demon, paano mo nalaman ang pagkakakilanlan ko?" Tahimik nang umiti ang Demon Lord at sinagot siya. Alam niya ang lahat deal darating si Xiao Chen. Sa sandaling yun, napansin ng Demon Lord ang kakaiba. May demonic light na dumadaloy sa mga mata ni Xiao Yi. Ibig sabihin, lihim nitong pinag-aaralan ang demonic cultivation, gamit ang soul-binding banner. Kaya sa orihinal na side mission, si Xiao Yi ang magiging susi upang tulungan si Xiao Chen na buksan ang Daoist Heart Demon at tahakin ang dual path ng Daoist at Demon cultivation. Ayaw ng Demon Lord sa mga pagbabanta. Pero sa pagkakataong ito, nagpasya siyang magbigay ng tsansa.
At sa kanya sinabi, makikipaglaro ako sayo. Tungin ni Xiao Yi kung anong laro yon, malamig na sagot ni Bai Qingling, isang tunay na laban. Ipinangako niya na kapag nanalo si Xiao Yi, palalayain siya at muli niyang makikita ang kanyang kapatid. Ngunit kapag natalo, tuluyan siyang rerepinahin ng soul-binding banner. Ang iniipon ng lakas, binigkas ni Bai Qingling ang Supreme Breath Condensation Technique at pinakawalan ng umaalo na enerhiya sa paligid ng kulungan. Ipinaliwanag niyang nasunog noon ang kanyang cultivation deal kay Mu Xinlan at kakabalik pa lamang niya sa landas ng cultivation, kaya sa sandaling yun, pantay lamang sila ni Xiao Yi, parehong nasa virtuoso stage. Sa huli, humarap siya kay Xiao Yi na may malamig na ngiti at tinanong kung tatanggapin ba nito ang alok, dahil ang desisyong yun ang magpapasya kung makakalaya siya o tuluyang mananatiling bihag. Sa loob ng kulungan, nanginginig ang kamay ni Xiao Yi. Kaya buong lakas niyang isinigaw na palayain siya, isang laban, harapan, isa laban sa isa. Kasabay ng sigaw niya, sumabog ang asul na enerhiya mula sa kanyang katawan. Lumuhad siya sandali, saka tumindig, handang ialay ang lahat. Ipinangako ni Xiao Yi na lalaban siya hanggang kamatayan. Kabilang panig ng rehas, tahimik lamang na nakamasid si Bai Qingling. May ngiti sa labi, may pulang liwanag sa mata, tila ba alam na niya ang magiging takbo ng laban. Sa pagitan nila, isang mahiwagang nilalang ang lumipad, saksi sa nagbabadyang sagupaan. Pagkatapos, nagsalita si Xiao Yi nang may halong pangungutya at pagtataka. Hindi niya inasahan na maibabalik pa sa kanya ang kanyang pisikal na katawan at ang sagradong espada ng tawista. Mas ikinagulat niya ang katotohanang bumagsak, o sa halip, muling hinubog ang kanyang cultivation. Ngunit mabilis niyang itinuwid ang maling akala. Hindi ito pagbagsak. Isa itong recultivation. Nagpatumpik-tumpik si Xiao Yi. Hawak ang kanyang espada, malamig niyang sinabi na wala ng halaga ang nakaraan. Para sa kanya, ang mga lihim ng isang taong tiyak ng mamamatay ay hindi na karapat-dapat pang pakinggan. Ngumiti lamang si Bai Qingling, ang demonyong nakatayo sa harap niya, at mahinaong tinanong kung bakit napakakumpiyansa ni Xiao Yi. Agad namang sumagot ang lalaki, noong huli silang naglaban, natalo raw siya at nabihag dahil mas mababa ang kanyang cultivation. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Habang nagsasalita si Xiao Yi, biglang sumiklab ang kanyang aura. Muling bumalik ang kanyang lakas, at buong paniniwala niyang ngayong magkapantay na sila ng antas. Ang pagkitil sa buhay ni Bai Qingling ay kasing dali na lamang ng pagkatay ng manok. Sa halip na mataranta, kalmado pang tinanggap ni Bai Qingling ang hamon. Isang simpleng kilos ng kamay at isang mapanuyang ngiti ang sagot niya, handa na raw siya. Kasabay nito, marahang binigkas ni Xiao Yi ang kanyang teknik. Isang iglap, itinaas niya ang espada at pinakawalan ang kanyang walang ingat ngunit napakalakas na sword technique. Isa-isang bumagsak ang naglalakihang sword shi mula sa itaas, hinahati ang hangin at lupa, isang atakeng handang wasakin ang lahat. Ang tunay na lakas ng kanyang teknik, ang Kundan Divine Sword Technique, isang teknik na kayang durugin ang sinumang nasa mababang yugto ng cultivation. Ngunit sa gitna ng rumaragasang enerhiya, isang figure ang nanatiling hindi natinag. Si Bai Qingling, ang Demon Lord, ay nakatayo sa gitna ng bugso ng mga espada na parang wala lamang. Habang papalapit ang mga talam, kalmado niyang pinagmamasdan ang atake, waring sinusuri lamang ang galaw ng kanyang kalaban. Idlat ang lilang aura sa kanyang braso habang marahan niyang itinaas ang kamay, at sa mismong sandaling tumama ang pinakamalakas na espada, sinalubong niya ito, gamit lamang ang kanyang kamao. Nabiyak ang espada sa gitna, at ang shockwave ay kumalat sa buong lugar. Paman siya nakakabawi, biglang sumugod si Bai Qingling mula sa ere, hinayla ng madilim na kidlat ang kanyang katawan pababa na parang isang Diyos ng pagkawasak. Bas ng sariwang dugo sa lakas ng atake, hindi makapaniwala sa nangyari. Para sa kanya, imposible ang eksenang ito, isang teknik na dapat ay hindi niya matatalo. Ngunit kalmado lang si Bai Qingling habang dahan-daang lumalapit. Ipinaliwanag niya na kahit magkapareho ang antas ng cultivation, may malaking agwat pa rin sa tunay na lakas. Pasiga niyang tinanggi ang pagkatalo, sinasabing nagkataon lang na nataman ang kahinaan ng kanyang sword formation.
Para sa kanya, kung bahagya lang sana siyang pamaalya, wala sanang nagbago ang resulta. Ngunit ngumiti si Bai Qingling, isang ngiting nakakatakot. Ibinunyag niya ang totoo. May inilagay na, espesyal na sangkap sa katawan ng kalaban. Namutla ang mukha ng lalaki habang nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang mga makamandag na insekto, gumagapang sa balat, sa leeg, at sa buong katawan niya. Ito ang mga pinakamalulupit at pinakamasasamang bone-gnawing insects, unti-unting nilalamon ang laman at lakas ng kanilang biktima. Napahiyaw ang kalaban sa sakit at galit, tinawag si Bai Qingling na walang awa at kasuklam-suklam. Sa gitna ng nagkalat na dugo at mga gumagapang na makamandag na insekto, tahimik na nakatayo si Bai Qingling. Nakangiti siya habang tinitingnan ng kalaban niyang unti-unting nilalamon ng mga nilalang na siya mismo ang naglagay sa katawan nito. Parehong antas ng cultivation, inakala ng kalaban na may laban pa siya, ngunit mali siya. Sa harap ni Bai Qingling, wala siyang kahit anong pag-asa. Isang bughaw na enerhiya ang bumagsak mula sa itaas, tinatapos ang natitirang pagtakas ng kalaban. Sa huling sandali nito, ipinaliwanag ni Bai Qingling na ang pagsasabi ng katotohanan bago mamatay ang isang tao ay isang uri ng awa, isang huling kabutihan. Hiniling niya sa sistema ang gantimpala para sa laban na ito, nagtatanong kung bakit wala siyang natatanggap na puntos. Bahagya siyang napabuntong hininga, bahagyang naiirita, habang nananatiling tahimik ang sagot. Na lumalakad palayo si Bai Qingling, kalmado ang ekspresyon habang iniisip na sapat na ang nakuha niya. Para sa kanya, kahit ang masanay lang sa paggamit ng lason ay isa ng pakinabang. Kabukasan, darating si Xiao Chen para ialay ang kanyang ulo, at wala nang magagawa si Xiao Yi para manggulo pa sa likuran niya. Ngunit habang iniisip yun, sumagi sa kanya ang isang tanong. Kung dumating ang sandaling yun, may lakas pa kaya ng loob si Xiao Chen na patayin siya? Lumipat ang eksena sa isang tahimik na silid. Dalawang tao ang mahimbing na natutulog sa magkabilang kama. Biglang napangiwi ang isa, bumangon na may bahagyang daing, tila nakaramdam ng masamang panaginip. Ang tatlong disipulo ang nakaluhod sa putikan, takot, sugatan, at desperado. Humihingi sila ng awa, paulit-ulit na sinasabing magkakampi sila at wala silang masamang intensyon. Sa gitna nila, isang lalaki ang sumugod pasulong, nakabuka ang mga braso, desperadong sumigaw. Pilit niyang pinapaalala sa lahat kung sino siya, umaasang may makakaalala at makikinig. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang takot. Tahimik ang gabi nang biglang magising ang lalaki sa isang bangungot. Pawis na pawis, bigla siyang bumangon at napasigaw, hinihingi ang tulong ng kanyang master. Ngunit ayla ang sandali lang, napagtanto niyang panaginip lang pala yun. Napalingon siya at huminga ng maluwag nang makitang mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang nakababatang kapatid. Habang nakatingin sa bintana, napaisip siya. Ika-6 na araw na ngayon, at ayon sa plano, dapat matagal nang kumalat sa buong katawan ni Bai Qingling ang soul-eating poison. Kutob siya na may hindi naaayon, lalo na't kakaiba ang kilos ni Sen Zinger nitong mga nakaraang araw. Nagkunwari siyang kalmado at sinabing maglalakad lang siya papuntang Tianyuan Lake, sa paanan ng Yuluo Mountain, para magpahangin. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang tunay na pakay. Sa gitna ng malakas na ulan at kulog, tumambad sa kanya ang napakalaking tarangkahan ng blood storage. Sa gitna ng kulog at kidlat, lumapit ang isang pamilyar na presensya. Maingat na yumuko si Sen Zinger at magalang na nagsalita, humihingi ng pahintulot na makapasok. Sa loob, bahagyang napalingon ang bida. Saglit siyang nagtaka. Kagagaling lamang niya sa ikatlong basement floor, kaya't malinaw sa isip niya na hindi pa dapat naroon si Sen Zinger sa oras na yun. Ayon sa plano, bukas pa ito darating, habang si Xiao Chen ay inaasahang lilito sa umaga. Sumikip ang kanyang tingin. Mali. May hindi naaayon sa takbo ng mga pangyayari. Sa kabila ng pagdududa, malamig niyang ibinigay ang pahintulot. Dahan-daang bumukas ang napakalaking pinto, at pumasok si Sen Zinger sa loob ng madilim na bulwagan. Umupo ang bida sa kanyang trono, nakasandal ang ulo sa kamay,
at tinanong kung bakit siya naparoon sa kalagitnaan ng gabi. Kita sa mukha ni Sen Zinger ang pag-aalala. Aminado siyang hindi mapakali ang kanyang kalooban, kaya't nagpasya siyang personal na silipin ang sitwasyon. Bahagyang ngumiti ang bida, ngunit malamig ang laman ng kanyang mga salita. Tinanong niya kung tunay bang iniisip ni Sen Zinger na kayang magbalak laban sa kanya si Xiao Chen. O baka raw may ibig ipahiwatig ito, na siya mismo ay lubhang nasugatan noon at naging isang baldado na lamang. Narinig ang boses ni Sen Zinger habang mariing sinasabi na hindi siya mangangahas na magtaksil. Kita sa kanyang mukha ang kaba at pag-aalinlangan, na para bang may pumipigil sa kanya na magsinungaling. Tahimik na nakatingala si Qingling, saka bahagyang ngumiti. Sa wakas, parang may naunawaan siya. Ang malakas na kulog sa labas ay hindi basta ingay lamang, ito ang mismong ugat ng takot ni Sen Zinger. Naalala ni Qingling ang gabing pinaslang ang mga magulang ni Sen Zinger. Sa parehong gabi ring yun, may rumagasang malupit na bagyo, kaparehong-kapareho ng gabing ito. Mula noon, ang ulan at kulog ang naging pinakamalalim na sugat sa kanyang puso, isang trauma na hindi kailanman gumaling. Sa orihinal na takbo ng kwento, alam ni Qingling na ang susi para mapasunod si Sen Zinger ay ang tamang pagkilos sa mga gabing umuulan. At ngayong gabi, eksakto ang pagkakataon. Nakatitig si Sen Zinger kay Qingling, namumula ang pisngi at hindi maitago ang pagkalito sa sarili niyang nararamdaman. Nanginginig ang kanyang labi habang unti-unting binibigkas ang nais, isang kahilingang puno ng kahinaan at tiwala. Ngunit biglang nagbago ang aura ni Qingling. Mula sa malambing na titig, naging malamig at determinado ang kanyang mga mata. Ipinaalala niya sa sarili na paparating na ang pinakamahalagang pangyayari, ang pagpaslang kay Xiao Chen, at hindi ito maaaring masira. Dapat magkaroon ng kahit kaunting aberya. Isang mabagal ngunit mabigat na galaw, ipinatong ni Qingling ang kanyang kamay, tanda ng desisyong hindi na maaaring bawiin. Tahimik ang blood storage, ngunit sa isang iglap ay nabasag ang katahimikan. Mula sa itaas ng madilim na trono, malamig ang boses ni Qingling habang tinitigan ang dalagang nasa ibaba niya. Sa gitna ng kulog at kidlat, biglang sumugod si Sen Zinger, hindi na napigilan ang sarili. Yamakap siya ng mahigpit kay Qingling, nanginginig ang katawan, halatang takot na takot. Mahina niyang sinabi na takot siya sa kulog. Sa bawat dagandong ng langit, mas lalo siyang kumakapit, parang batang naghahanap ng kanlungan. Sandaling natigilan si Qingling. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon, lalo na sa loob mismo ng blood storage. Buong pagsusumamo, nakiusap si Sen Zinger. Isang gabi lang daw. Isang gabi lang na manatili sa tabi niya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Qingling. Ipinaalala niyang ang blood storage ay lugar na siya lamang ang may karapatang manatili. Kung gagawa siya ng kahit isang pagbubukod, mawawala raw ang kanyang dangal bilang Panginoon ng Yuluo Temple. Habang nagsasalita si Qingling, nanginginig ang boses ni Sen Zinger. Mas lalo siyang yamakap, ayaw bumitaw, takot na iwan mag-isa sa gitna ng unos. Habang patuloy ang malakas na ulan at pagkulog sa labas, magkatabi silang nakahiga sa loob ng blood storage, ang lihim na tirahan sa ilalim ng palasyo. Nakatagilid si Qingling, gising at tahimik na nakatingin sa kisame, habang si Sen Zinger ay nakatalikod sa kanya, mahimbing na natutulog. Gitna ng katahimikan, biglang lumitaw ang isang misteryosong liwanag, isang mensaheng nagsasabing matagumpay na naikalat ang dakilang pagmamahal, at may gantimpalang puntos na agad na naidagdag. Napakunot ang noo ni Qingling. Sa kanyang isipan, ramdam niyang unti-unting nababasag ang papel niya bilang malamig at walang pusong Demon Lord. Hindi raw siya maintindihan ng kahit sino, masyado raw siyang maalaga at mahinahon para sa isang dapat maging kontrabida. Samantala, bahagyang gumalaw si Sen Zinger sa kanyang tabi, dahan-daang huminga, tila panatag sa unang pagkakataon. Sa kanyang puso, tahimik niyang inisip kung karapat-dapat ba siyang maging ganito kasaya, kung pwede pa ba siyang humiling ng higit pa. Sa labas, muling kumidlat ang langit, sinasabayan ng malakas na kulog. Sa gitna ng pagkagulat niya, nasubsob si Sen Zinger sa kanyang dibdib, mahigpit na kumakapit na parang bata.
Napaangat ang boses ng Demon Lord, galit at gulat, tinatanong kung sino ang naglakas loob na hawakan siya. Ngunit bago pa man siya makapagtapos, naramdaman niyang nanginginig si Sen Zinger.